1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, naluloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So yon, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Ilang araw na lang guys, papasok na tayo sa 2024. Are you excited guys? Kasi ako yes, sobrang excited ako. So ngayon, may party kami sa school, New Year's party namin. Dahil hanggang bukas na lang yung pasok namin, tapos half day kami. At ang pinaka nakakatuwa, half day kami bukas, tapos sa 29 wala na kaming pasok talaga. Tapos hanggang sa atres. O, di ba? Ang bongga. Balik na namin atres. Hindi naman hanggang atres. Ados hanggang ados lang. So meron kami ilang araw na talaga naman may enjoy namin yung pahinga namin. Thanks God. So ngayon nandito tayo sa labas kasi nga hindi pa ako umuwi ng bahay. Gawa nga may party kami mamaya. So hindi rin ako nagpalit ng damit kasi sabi ko magbablog na muna ako. So nandito tayo sa malapit sa temple. Ayan yung temple namin. Nandoon yung school sa tabi ng temple. Tapos ayan may ginagawa dyan kasi may party dyan. Siguro may celebration din sila for the Christmas, New Year. So siguro starting tomorrow, maingay na yan dyan. Tapos yung paligid na to, syempre puro yan, temple, tapos doon yung mga cremation, yung mga burol-burol, ganon. So yun, yung mga, alam mo yun. Anyway, so una sa lahat guys, syempre maraming salamat. Talaga I try my best na makagawa ng chika sa inyo. So eto nga guys, syempre marami tayong chika ngayon na talaga naman magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga. Pasensya na kayo kung medyo maingay. But guys, syempre sa mga chika natin, wag na nating patagalin. Para sa unang chika, Mama Sam, anong masasabi mo? Miss Universe nanguna para sa Best Production. And then pangalawa ang Miss Grand International, pangatlo ang Supranational. Tingin mo Mama Sam, panalo ba ang Miss Universe? Yung production ngayon taon na to ng Miss Universe, to be honest, maganda yung entablado nila, maganda yung ilaw, maganda yung stage. Talagang masasabi ko, panalo. Pero kasi ang Miss Grand kasi alam naman natin na maganda din talaga ang Miss Grand. But aminin natin o hindi, mas maganda ang Miss Universe ngayon. Talagang kinabog talaga niya ang Miss Grand. So para sa akin, ang Miss Grand siguro kailangan niyang gumawa ng bagong idea na alam mo yun, pasabog. Kasi medyo kung mapapansin mo sa Miss Grand, parang nung una, syempre natutuwa tayo sa production na pinapakita nila kasi bongga naman. Kaya lang, parang taon-taon, parang napapansin ko walang bago. Ganon at ganon at ganon. So, siguro mas maganda na mag-isip sila ng bagong idea. Kasi parang ang nakikita natin, tatak Miss Grand. Pero dapat, syempre, taon-taon, iba yung ipinapakita nila. Katulad ng Miss Universe, di ba? Kung gusto nilang pantayan ng Miss Universe, imagine mo, Miss Universe this year, ganito ang pinakita. Tapos sa susunod na taon, iba naman. So, dapat ganun din ang Miss Grand. Hindi yung parang halos magkakamukha yung entablado nila this year at saka yung last year. Ganon. So, ako masasabi ko, yes, number 2 ang Miss Grand pagdating sa production this year kasi medyo parang, ayun nga, kaparehas niya rin yung production nung nakaraang taon. Hindi katulad na Miss Universe na may ipinakita talagang bago para sa taon na to dito sa El Salvador. So, syempre, looking forward tayo kung ano yung makikita natin sa susunod na taon, di ba? And congratulations sa Miss Grand, congratulations sa Miss Supranational, congratulations sa Miss Universe. Ang Supranational naman, talagang panalo din kung tutuusin yung stage nila every year. Kaya lang siguro, kailangan lang nila din na mag-experiment din, katulad din ng Miss Grand, di ba? But, panalo kasi, di ba, narating nila yung hanggang sa dulo ng tagumpay. Kumbaga, parang sana may maipakita lang silang bago sa susunod na taon. Ang ingay no, kasi may tinataas doon na
may inaayos, yung parang may concert nga. So yon. And then para sa sumunod naman na chika, Mama Sam, anong masasabi mo sa corona ng Miss Earth na bago? To be honest, maganda naman yung naputong na yung corona do sa ulo ng mga queens. Talagang masasabi ko naman, bumagay naman sa kanila. At kahit yung kay Eliana Aduana, maganda din, bagay sa kanya yung corona. Ang lakas maka-Miss International, di ba? So yun lang ang napansin ko kasi parang feeling ko pang Miss International yung dati na ng corona. So ako okay lang kasi mas na-appreciate ko yung corona this year more than nung mga nakaraan na corona nila. To be honest para sa akin, parang kasi itong corona na bago, parang nagbibigay na symbol na new beginning. Oh, di ba? Ang ingay at sakit sa tenga. So, yon. And then, para sa sumunod naman na chika, Mama Sam, top 15 sa Miss Globe 2021. Nanalo sa Miss International noong 2022 and then second runner-up noong 2022 sa Miss Globe, nanalo naman ngayon sa Miss Earth ng 2023. Anong masasabi mo, Mama Sam? Tingin mo ba ang mga sumasali ng Miss Globe ay nabibigyan talaga ng opportunity na manalo ng international pageant at bakit? To be honest sa akin, ang masasabi ko dyan, syempre winner kasi syempre nanalo sila, lalayo tayo dun sa winner. Syempre winner para sa akin kasi, di ba, imaginein mo, nanalo sila ng international pageant, sumali sila sa Miss Globe. Ang nakita ko doon kasi because of the experience. Yung una, kasi syempre nagkaroon sila ng experience kung paano mag-compete sa isang international pageant and then nag-stepping stone nila yon. And then ang pinakamaganda pa doon, syempre naipakita nila yung galing nila. Kumbaga parang mas na-develop pa nila yung sarili nila, mas na ipakita pa nila kung ano pa yung laban na dapat nilang gawin pag nagko-compete sila. At the same time, mas gumaganda talaga sila. So lalo na siguro naging swak din sila doon sa mga pageant na gusto nilang salihan, katulad na lang halimbawa ang Miss International na si Jasmine. Yung lumaban naman siya ng Miss Globe, medyo hindi pa ganito kaganda talaga eh. Pero nag-glow kasi siya eh. Kumbaga parang nag-bloom siya. So, ayun. So, panalo pagdating sa Miss International. Ganon din naman tong si Miss Earth. Talagang si Miss Earth, doon pa lang sa Miss Globe, maganda na siya. And then, napunta pa siya dito sa Miss Earth. Talagang na-perfect niya ang galawan. So, ako para sa akin, congratulations. Pero guys, hindi ibig sabihin na kapag sumali na sila sa isang pageant, ay possible lang na pwedeng manalo sila, pero hindi ibig sabihin na sure na panalo na sila kasi depende pa rin yon sa makakalaban nila, depende yun sa paghahanda nila at depende yun kung paano nila dinevelop ang sarili nila para sa competition. So yon lang ang masasabi ko, di ba? And then para sa sumunod na chika, oh my God, hindi na basta titigil, ang ingay talaga. Nadidistract ako, layo pa tayo konti. Kaya lang kasi dito kasi may mga buhol. Para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman masasabi mo? Miss Brazil at Netherlands, saan silang pageant dapat sumali? To be honest, para sa akin saan silang pageant na dapat sumali? And hindi ko sila makonsider na pwede kayong sumali sa Miss Universe kasi panalo yung beauty ninyo. Parang feeling ko mati-thank you girl lang din sila sa Miss Universe pag sumali itong si Miss Earth Brazil at saka si Miss Earth Netherlands. Kung gusto nila sumali sa Miss Universe, dapat mas prepared sila, lalo na pagdating sa communication skills. Actually, maganda yung pasarela nila, maganda yung kanyang performance, pero yung comm skills nila, lalamunin lang sila ng buong buo doon sa Miss Universe at pwedeng ma-eltokuyo sila ng bonggang-bongga. So, yun ang magiging problema nila pag sumali sila sa Miss Universe. So, better join to another pageant instead sa Miss Universe. So, siguro may suggestion, pwede silang sumali sa halimbawa sa Miss Grand, ganon. Kasi ang Miss Grand naman, ang comm skills naman, hindi naman masyado sinisilip.
ang Miss Grand, titignan nila doon yung body beauty at saka kung paano talaga sila lalaban bilang kandidata ng Miss Grand. So I think pwede sila doon. Pero Miss Universe, I think lalamunin lang sila doon ng bonggang-bongga, di ba? So matatalo lang sila doon. Kasi parang feeling ko ang Miss Grand, labanan ng pasarela, ex-senadora, yung mga ganon. So pwede sila doon. Pero sa Miss Universe, ay nako, ako na nagsasabi, maliligwak sila doon. And then para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa mga Indonesia na ipinapadala sa Miss Grand? Dahil sunod-sunod na talagang naging maganda ang posisyon nila. Mula noon kay Ora na naka third runner up sa Miss Grand International, nasundan naman noong nakaraang taon na nag second runner up, at nasundan naman ngayon taon na to na nag fifth runner up. Di sila na. So hindi naman ako magtataka kasi syempre best friend nga ni Mr. Nawat etong National Director ng Miss Grand Indonesia. And then magkasundo sila. Parang pag sinabi niya, ito yung gusto kong ipadala mo sa Miss Grand, kumbaga ito yung ibinibigay ng National Director niya. Kumbaga walang etchos. Kumbaga para sa posisyon nila sa makatungtong talaga sa runners up o sa dulo ng competition, ayun talaga yung ibibigay ng kanilang national director. At nakita naman natin na talaga namang eksena naman ng mga babae nila. So ako masasabi ko, at least dito sa Miss Grand nakakapwesto sila, dahil sa ibang pageant hindi sila maka-eksena ng bongga-bongga, kaya okay lang yan, di ba? So ako para sa akin, happy na ako para sa kanila. At least dito nabibigyan sila ng tsansa. Doon sa ibang pageant talagang ay nako, hindi umuobra yung galing nila. So limit lang, hanggang doon lang sila, di ba? So yon. So at least, di ba, may ganap sila sa Miss Grand. And congratulations sa kanila. And then para naman sa huli natin, chika Mama Sam, ano naman masasabi mo sa ating second runner up sa Miss Globe na si Ana Valencia? Tingin mo Mama Sam, pwede ba siya sumali sa Miss Universe o sa pageant siya dapat sumali? To be honest, pwede siya sa Miss Earth. Nakita naman natin si Miss Earth, di ba? Nanalo doon sa ano, tapos nanalo siya dito sa Globe ng second runner up at naging Miss Earth. Pwede din siya siguro sa Ana Valencia, Miss Grand, kung babaguhin niya yung kanyang styling, yung kanyang atake. So, I think pwede. Marami siyang pwedeng salihan. So, ako para sa akin, siguro i-prepared niya lang yung sarili niya ng ano, kumbaga parang, kasi kailangan kasi transformation ang makita sa kanya, yung mula doon sa pageant na sinalihan niya hanggang sa makarating siya dito, syempre sa nilalabanan niya at lalabanan niya. Ayun kasi yung importante, yung makita natin yung transformation ng isang girls. Medyo mahirap kasi yung tipong sumali ka lang dahil akala mo naka runners up ka dito pero hindi ka naman nag-transform. Saka alamin mo yung capacity mo, saan ka ba pageant na dapat, kasi napaka-importante din nun, yung dapat aware ka na ang limit ko hanggang dito lang, ang kakayanan ko hanggang dito lang. Mahirap kasi yung galing ka dito tapos pupunta ka halimbawa sa Miss Universe, hindi naman pang Miss Universe yung atake mo, maganda ka lang pero kulang ka naman talaga sa home skills kung paano umariba, doon medyo mahihirapan ka. So ngayon mas maganda alamin mo kung saan ka dapat na pageant, no, parang feeling mo ay eto kakayanin ko to, ay eto feeling ko kakabog ako dito madali ang corona dito, so maksusungkit ko to. So kasi dapat nandoon din talaga yung laro ni girl at yung determinasyon ni girl, kasi kung wala yun lahat, syempre hindi to magwo-work at hindi niya makukuha talaga yung dapat niyang makuha para sa competition, di ba? So yon. So ako si Ana Valencia, nagagandahan din talaga ako dito at parang feeling ko pwede pa siya sumali pa sa isa pang pageant na alam mo na madaling makukuha ang corona. And of course, tignan natin kung ano ang pageant na dapat niya salihan. Sabi ko nga sa inyo, siguro ako, kung ako tatanungin niyo, mas gusto kong sumali siya sa Miss Earth o kaya sa Miss Grand. Oo, mga ganon. Kasi pag Miss International, galing na siya sa binibining Pilipinas. So, try niya sa Mucha para sa Intercontinental, di ba? So, yun. So,
Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? Tingin ba ninyo saan pageant dapat sumali itong si Ana Valencia kung sakasakaling gusto niya pa uling mag-join? So, tingin ninyo sa ibang chika natin. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.